Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papa Dudut, ako si Ruel, 36 years old na sa ngayon. Isang half Chinese at napaka-workaholic. Naisip kong i-share ang kwento ko sa inyong programa kasi aaminin ko na naku-curious ako kung ano ang pakiramdam na mabasa mo ang aking istorya sa Papa Dudut Stories. Meron akong long-time girlfriend, si Iris. Ayaw sa kanya ng mga magulang ko dahil wala raw itong dugong Chinese. Pero kahit natutol pa sila ay wala rin silang nagawa dahil pinaglaban ko talaga sa kanila si Iris. Pero Papa Dudut, madalas bagyuhin ng mga problema ang relasyon namin ni Iris. At ang madalas na isyu ng aming relasyon ay katapatan. Sa puntong ito ay aaminin ko na seloso ako pagdating kay Iris. Malink lang siya sa ibang lalaki ay talagang umaapoy na ako sa galit. At isa na sa pinagselosan ko ay ang kapatid kong si Enrico. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay nakapansin ako ng closeness sa pagitan ni Iris at Enrico. Hindi ko yon kinatuwa at madalas kong pagmawalan ng girlfriend ko na maglalapit masyado sa kapatid ko. Kilala ko kasi ang reputasyon ni Enrico. Charmer ito at babaero. Pero Papa Dudut, kahit na anong pigil ko kay Iris ay nagpatuloy pa rin sila ni Enrico. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang kinakatakutan ko. Gusto ko na makipag-break sa iyo, Ruel. Diretso niyang wika sa akin ang minsang dalawin niya ako sa aking condo unit sa Kamuning. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Nanlumo ako noon. Pero umaasa ako na isang biro lamang ang sinasabi niya sa akin. Iris, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kabado kong sagot sa kanya. Ngunit hindi niya sinabi ang inaasahan ko. I need space, Ruel. Naguguluhan na kasi ako sa feelings ko para sa iyo. Pagtatapat pa niya sa akin. Pero bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, ng mga panahong yun ay parang na-drain ang buong lakas ko. Nanghina talaga ako sa labis na panlulumo sa nangyayari sa relasyon namin ng girlfriend ko. Isipin mo kung ano yung kasalanan ginawa mo sa akin. Seryosong sabi niya sa akin, Papa Dudut. Iniisip ko kung ano yung tinutukoy ni Iris hanggang sa may naalala ko. Inuungkat mo naman ba yung tungkol kay Alina? Iris naman, matagal na yon at saka akala ko ba nakalimutan mo na yon. Alam mo, simula nung ginawa mo yon sa akin nawala na ako ng tiwala sa iyo. Besides dahil sa pangangaliwa niyo ni Alina. Unti-unting nawala na yung pagmamahal ko sa iyo pag-amin niya sa akin. Samantala gusto kong umiyak na mga sandaling yon. Kaso pinigilan ko hanggat kaya ko. Iris, hindi na ako katulad ng dati. Maniwala ka, pangungumbinsi ko sa kanyang nagbago na ako. Ngunit buo na noon ang desisyon ng girlfriend ko. Ruel, please, palayain mo na ako. May iba na akong mahal, si Enrico. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ano? Mahal mo ang kapatid ko? Iris? Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Nagmamahalan kami ni Enrico matagal na. Kami na kahit na tayo pang dalawa.
Kaya nga di na kita masikmura pa, Ruel. Tahasang pagtatapat niya sa akin. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako sa harapan niya. Iris, bakit mo ginawa sa akin to? Akala ko ako lang ang mamahalin mo, yun pala winalang hiya mo lang pala ako. Ang sabi ko sa kanya. Bakit? Ano bang meron ang kapatid ko na wala sa akin? Tanong ko pa. Marami, Ruel. Nakakalamang talaga ang kapatid mo kahit saang aspeto mo tignan. Kaya nga minahal ko siya kaagad. Ruel, kaya ako pumunta rito para sabihin lang na tinatapos ko na ang lahat sa atin. Diretsa niyang wika sa akin. Please huwag mo akong iwanan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang buhay ko. Kapag nawala ka, ikakamatay ko yon. Pagmamakaawa ko pa sa kanya. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo, bumalik ka lang sa akin. Tama na, Ruel, aalis na ako. Pero naputol ang kanyang sasabihin nang bigla ko siyang hinawakan sa braso para pigilang umalis. Hindi ka alis. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Magkamatayan na tayo. Pero akin ka lang, Iris. Akin ka lang, ang sabi ko pa sa kanya. Bitawan mo nga ako. Ano ba? Galit na wika ni Iris sa akin habang pinipilit kumalas sa aking pagkakahawak. Sige, iwanan mo ako pero bukas mababalitaan mo na sa TV o radyo na patay na ako. Magpapakamatay ako. Pagbabanta ko. Di gawin mo yan. Magpakamatay ka. Hamon niya sa akin. Gusto ko nga yun at least wala nang manggugulo sa amin ni Enrico. Ayan, bukas ang bintana. Dali, tumalong ka na ha. Ano bang hinihintay mo? Dali! Sa puntong yon ay narealize kong wala na talaga siyang pagmamahal sa akin. Ano? Bakit hindi mo gawin? Ang sabihin mo, takot ka lang, Ruel. Sarkastiko niyang sabi sa akin. Sige, papakawalan kita, Iris. Pero sinusumpa ko na pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Matitikman mo rin ang galit ko. Hindi ako tumigil noon sa pagbabanta sa kanya. Pero baliwala lamang yon sa aking girlfriend. Magalit ka na kung magalit ha, basta hiwalay na tayo. Git niya sa akin sabay alis sa aking condo unit. Papadudot agad kaming naghiwalay noon ni Iris. Masakit yon sa part ko pero wala akong magawa noon. Mas mahal na ng girlfriend ko si Enrico kaya kailangan ko na siyang palayain. Simula noon ay naging negatibo na ang tingin ko sa mundo. Dahil sa sobrang depression ay napabayaan ko noon ang trabaho ko na siyang naging dahilan para pagalitan ako ng mama ko. Pero papadudot sinikap ko pa rin noon na makamove on. Inisip ko na lang na bahagi talaga ng buhay ang masaktan ng dahil sa pag-ibig. Samantala kahit na meron ng ibang mahal si Iris ay nanatili pa rin akong concerned sa kanya. Pero hindi ko ito lantarang pinapakita. Kapag kaharap kasi siya ay sarcastic ako at parang kontrabida. Sa kabilang banda dahil sa ayaw kong masaktan si Iris sa kamay ng kapatid ko, ay palihim kong pinaimbestigahan si Enrico sa pamamagitan ng isang private detective. Doon ay natuklasan ko na niloloko pala ng kapatid ko si Iris. Papadudot dahil sa may nararamdaman pa rin akong pagmamahal sa ex ko ay minabuti kong kausapin si Iris. Hi Iris, kumusta ka na? Bati sa kanya nang minsang dumalaw ako sa kanyang bahay. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin, halatang hindi masayang makita ako. Masama bang bumisita sa iyo? May tonong pang-aasar na sabi ko sa kanya. Oo, kasi nakakastorbo ka. Diretsahan niyang sabi sa akin. Teka, ano ba talagang pinunta mo rito ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako mangungulit sa iyo na makipagbalikan ka sa akin. Assurance ko noon sa kanya. Gusto ko lang na alamin ang updates tungkol sa inyo ng kapatid ko. Anyway, kumusta na kayo ni Enrico? Tanong ko pa sa kanya. Well, masaya na kami ni Enrico, grabe. In love na in love ako sa kanya. Pagmamalaki pa niya sa akin. Bakit ganun? Nung una ako yung boyfriend mo, hindi ko nararamdaman yan.
Seryosong sabi ko sa kanya. Well, hindi ka naman kasi yung kamahal-mahal eh. Yung mga katulad mong lalaki na manloloko dapat hindi minamahal. Ganti niya sa akin. Teka, nanloko ka rin naman ah. Two-timer ka rin katulad ko. So hindi ka rin dapat mahalin? Balik ko sa kanya. Balita ko may nililigawan ka. Dana ba ang pangalan nun? Napangisi naman ako sa kanyang tanong. Oo, Dana nga ang pangalan niya. Alam mo ba mas maganda, mas matalino at mas sexy si Dana kesa sayo? Pagmamalaki ko. Ganoon, di mabuti. At least titigilan mo na yung panggugulo mo sa akin. Sarkastiko niyang sabi sa akin. By the way, kailan kayo nagbabalak magpakasal ng kapatid ko? O sisa ko sa kanya. Wala sa plano namin niyang magpakasal. Pero darating din kami doon. Hindi naman kami nagmamadali. Basta, isang sigurado si Enrico na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siyang tingin kong nararapat para pakasalan ko, sagot niya. Natawa lamang ako sa kanyang sinabi. Sana lang at hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Napapangising sabi ko sa kanya. Teka, anong gusto mong sabihin ha? Curious niyang tanong sa akin. Na nagkamali ka ng desisyon. Bakit? Hindi mo pa lubos na kilala ang kapatid ko. Napapailing kong sabi noon sa kanya. Nakita ko naman ang pangamba at pag-aalala sa mga mata ni Iris dahil sa sinabi ko. Rowel, bakit? Meron ka bang nalaman kay Enrico na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, demand pa niya. Kung sasabihin ko sa iyo yung nadiskubre ko, baka isipin mo sa akin na naninira ako sa kapatid ko. Basta ang may papayo ko lang sa iyo kilalanin mo munang mabuti si Enrico. Obserbahan mo siya. Ikaw ang dumiskubre noon, sagot ko. Kaya mo ginagawa ito? Gusto mo makaganti sa akin? May pag-aalinlangang tanong niya sa akin. Huwag ka mag-isip ng ganyan. No. Besides, sino ka ba para pagkaabalahan ko ng panahon? You're just my ex. That's it. Actually, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin kasi kung hindi dahil sa sinabi ko sa iyo ngayon kampanteng-kampante ka sa kapatid ko. Wala kang kaalam-alam sa kalokohang pinaggagawa niya sa iyo. Magpasalamat ka pa kasi concern ako sa iyo. Sarkastikong wika ko sa aking ex. Rowel, ano ba talaga? Ano ba talaga kasi yung nadiscover mo kay Enrico? Ano? Huwag mo na akong pinapahirapan pa, she insisted. Rowel, please, kung may alam ka sa kapatid mo ay sabihin mo na. Diskobrehin mo yon ng mag-isa. Hanggat maaari, ayaw kong madamay sa problema ninyong mag-boyfriend. Diretsang sagot ko sa kanya. Anyway, yun lang naman ang pinunta ko sa iyo ngayon. Iris, o paano? Alis na ako. Good luck na lang sa pagiging detective mo sa boyfriend mo. Natatawang sabi ko pa sa kanya bago tuluyang umalis at iniwan ang ex-girlfriend ko na nag-iisip. Papadudot nagpatuloy si Enrico sa panloloko kay Iris. Ito namang ex ko ay binabaliwala ang babala ko at nagpatuloy sa pagpapakatanga sa kapatid ko. Pero hindi ko pa rin pinabayaan si Iris at madalas ko siyang payuhan na huwag magtiwala sa kapatid ko. But as expected ay minamasama pa ni Iris ang pagiging concern ko sa kanya at pinaratangan pa niya akong naninira sa relasyon nila. Samantala, galit kong kinausap noon si Enrico at binalaan ko siya na huwag na niyang lokohin si Iris dahil ako ang makakalaban niya. Pero hindi ako sineryoso ng kapatid ko at sa halip ay pinagsabihan pa ako na huwag makikialam sa buhay nila. At tulad ng inaasahan ay nauwi yon sa away. Yun nga lang papadudot ay mukhang ako pa nga ang napasama noon sa mga mata ng magulang ko. At mas kinampihan pa nila si Enrico kesa sa akin. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ako sa pagbibigay ng babala kay Iris hanggang sa isang gabi ay may natuklasan ako sa aking kapatid. Kaya agad akong nakipagkita noon kay Iris sa isang restaurant. Bakit ba tayo nagkita dito, Rowel? Ano bang meron? Curious na tanong sa akin ng ex-girlfriend ko. Meron akong sorpresa sa iyo.
I'm sure magugulat ka sa masasaksihan mo. Pangising-ising sabi ko. Wala akong panahong makipaglukuhan sa'yo, sabi sa akin ni Iris. Ano ba kasi ang sorpresa mo? Teka, may kinalaman ba ito kay Enrico? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Oh well, sabi na nating makikita natin siya dito. Maghintay ka lang, sabi ko. Teka, hindi kita maintindihan. Roel, ano bang kalokohan nito ha? Bakit hindi mo pa sabihin sa akin? Naiinis na niyang wika. Kapag hindi mo pa sinabi sa akin yung sorpresa mo, alis na ako dito. Wika niya at akmang tatayo na sa kanyang kinakaupuan pero pinigilan ko siya. Gaano mo kamahal ang kapatid ko, Iris? Muli kong tanong sa kanya. Alam mo naman ang sagot ko, hindi ba? Mahal na mahal ko si Enrico higit pa sa buhay ko. Sagot niya ulit sa akin. Pero paano ka naman kasigurado na mahal ka nga ng kapatid ko? Napiko na si Iris sa maraming tanong ko. Teka Ruel, ano ba talaga ang gusto mong sabihin ha? Hindi ko na yon sinagot at tinuro ko si Enrico na kakapasok lamang ng restaurant. May kasama itong babae, hindi hamak na mas maganda at mukhang mayaman kesa kay Iris. Sino yung kasamang babae ni Enrico? Kinakabahang tanong niya sa akin. Yun ang sorpresa ko sa iyo, Iris. Her name is Betty. Girlfriend siya ni Enrico. Sagot ko. Nagulat at nanlumo si Iris sa aking sinabi. Anong sabi mo? Girlfriend? Hindi siya noon makapaniwala. Yup, Betty is Enrico's new girlfriend. Ano, nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Walang iyang lalaking yan, nakala ko ako lang ang mahal niya. Yun pala, dalaw kaming pinagsasabay niya. Galit na wika ni Iris. Balak na niya sanang lusubin si Enrico pero pinigilan ko. Dahil sabi ko ay wala rin naman siyang magagawa kahit na mag-iskandalo pa siya. Yan ba? Yan ba ang pakakasalan mo? Siya ba ang gusto mong mapangasawa? Pangasar kong tanong sa kanya. Pare-pareho lang kayong magkakapatid. Galit niyang wika. Oops, wag mong kakalimutan, two-timer ka rin. Paalala ko naman sa kanya. Sa totoo lang, yung nakikita mo ngayon karma mo lang yan sa'yo. Kawawa ka naman, tingnan mo ang sweet nila oh. Para sila mga lovebirds, pagpapatuloy ko. Ang kakapal ng mukha nilang dalawa. Ang sasama nila. Teka, malusob nga yung mga walang yang yan. Pero muli ko siyang pinigilan. Alam mo kapag nag-iskandalo ka, ikaw pa rin ang lalabas na walang pinag-aralan, palingkera, naghahabol at desperada. Ano, gusto mong maging kahiya-hiya? Sige, bahala ka. Ano bang hinihintay mo, Iris? Kahit na harapin mo pa sila. Hindi na rin mababago ang katotohanang niloloko ka ni Enrico. Sabi ko pa sa kanya. Samantala'y napaiyak na lamang noon si Iris. Ang sasama ninyong magkakapatid. Wala kayong ginawa kundi ang paiyakin ako, ang wika pa niya. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kaya hindi ko na siya inasar pa. Ngayong alam mong niloloko ka niya, mamahalin mo pa rin ba siya? Pakakasalan mo pa rin ba siya? Seryoso kong tanong sa kanya. Tama na Ruel, panalo ka na, sige na ikaw na ang bida, naibulalas pa niya. Huwag kang magalit sa akin. Ipinakita ko lang sa iyo kung ano yung totoo. Iris, matuto ka na sanang tanggapin mo ang katotohanan. Sabi ko sa kanya habang humahagulhol ang ex-girlfriend ko. Sige na, huwag ka nang umiyak Iris, tahan na. Pangaalo ko pa sa kanya. Ang sakit-sakit kasi Ruel, sabi pa niya habang humahagulhol. Alam mo, huwag mong sayangin ang luha mo sa kapatid ko. Hindi sa sinisiraan ko siya sa iyo pero hindi siya nararapat iyakan. Kung ako sa iyo magpapakatatag ka, at least nalaman mo ang totoo tungkol kay Enrico ng maaga. Magpasalamat ka pa nga kasi nailigtas ka sa habang buhay na pagdurusa sa piling ng kapatid ko. Payo ko pa sa kanya. Papadudot at that point ay natauhan noon si Iris sa mga panlolokong ginagawa sa kanya ni Enrico. Pero damang-dama ko noon ang masakit na nararamdaman niya. At dahil sa labis pa rin ang pagmamahal ko sa kanya ay dinamayan ko siya sa bawat pag-iyak at kalungkutan niya.
Pinaramdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at naririto ako palagi sa tabi niya. Nagmamahal at handang tumulong sa kanya sa lahat ng oras. Papadudot sa mga oras na yon ay kalungkutan ni Iris at ako ang naging sandalan niya. Ginawa ko noon ang lahat para makalimutan na niya ang kasawian niya sa kapatid ko. Pero tulad ng inaasahan, katulad ng naranasan ko sa kanya, nahirapan si Iris na mag-move on kay Enrico. At lingid noon sa kaalaman ko na nagpatuloy pa rin sila sa kanilang relasyon. Nang malaman ko yon ay nainis ako kay Iris. Nagpapakatanga kasi siya sa lalaking hindi naman siya talaga mahal. Pero papadudot, hinayaan ko lang din si Iris dahil nakikita ko ulit na sumasaya siya sa piling ng kapatid ko. Samantala isang araw ay aksidente kong natuklasan ang isang bagay kay Enrico na tiyak na magpapasakit sa damdamin ni Iris sa oras na malaman niya yon. Kaya isang araw ay sinadya ko makipagkita sa kanya sa isang coffee shop at doon ay nag-usap kaming dalawa. Mag-isa ka namang nagkakape and you look so lonely, punako sa kanya. Baka kasi kailangan mo ng kaunting anghang sa buhay. Well, kaya kong ibigay yon sa'yo. Sobra-sobra pa. Anyway, kumusta naman ang dakilang tanga? Natatawang tanong ko sa kanya. Dakilang tanga ka dyan. Grabe ka namang magsalita sa akin. Kontra pa ni Iris. Tanga naman ang tawag sa mga martir na katulad mo, di ba? Biruin mo, niloko ka na't lahat ng kapatid ko mahal mo pa rin siya. Tapos ngayon nagpaplano pa kayong magpakasal kahit na nabuntis ni Enrico si Betty? Paglalahad ko kay Iris. As expected ay nagulat sa akin si Iris sa aking revelasyon. Ano si Betty na buntis ni Enrico? Hindi siya makapaniwala ng mga sandaling yon. Hindi mo pa ba alam ang latest? Kawawa ka naman. Hindi ka updated? Napapailing kong sabi sa kanya. Totoo ba yan? Hindi ka pa nagsisinungaling? Seryosong tanong niya sa akin. Kung ayaw mong maniwala, see it for yourself. Kung makapal naman ang mukha mo, na alam kong makapal naman talaga, bakit hindi mo kausapin si Betty? Yun ay kung kaya mo. Advice ko na lang sa kanya. Kailan mo pa nalaman na buntis si Betty? Tanong pa niya sa akin. Agad ko namang ikinuwento sa kanya ang aking nasaksihan. Kahapon lang, paano ba naman kasi lumusob ng bahay namin si Betty? Ayun, nag-iskandalo na kesyo inagrabyado raw siya ni Enrico. Sa totoo lang, ang lakas makateleserye ng eksena sa bahay kahapon. By the way, since nabuntis nga si Betty ni Enrico, baka hindi matuloy ang kasal nyo. Hindi naman kumibo si Iris pero bakas ko sa mukha niya na nasasaktan siya ng mga oras na yon. Gusto kasi ni Betty panagutan siya ng soon to be fiancé mo. Aba, sabi ni Betty ayaw niya ng pera. Gusto raw niyang pakasalan daw siya ng kapatid ko. Siyempre si Enrico, ayun, aligaga sa pagpapalusot. Pero malakas ang kutob ko na in the end merong magkakaroon ng hiwalayan. Kwento ko pa sa kanya. Sa tingin mo maghihiwalay kami ni Enrico dahil mas pipiliin niya si Betty? Tila nasasaktan niyang tanong sa akin. Bakit hindi? Besides, may pananagutan na sa kanya ang kapatid ko. Kaya malamang si Betty ang pipiliin niya sa halip na ikaw. Diretsa ko sa kanya. Sa puntong iyon ay napaiyak na lamang si Iris at ako naman ay ginawa ko na lamang ang lahat para aluin siya. Alam mo Iris, masyado kang nagpapakatanga sa kapatid ko. Mahal na mahal mo siya samantalang hindi ka naman niya makuhang mahalin. Sa totoo lang mas marami ka pang niluha sa kanya kaysa nung magsyota pa tayo. Well, bulag nga ang pag-ibig tapos kapag sobra, nakakatanga. Hay nako, huwag ka na ngang umiyak dyan. At kung ako sa iyo magpapakatatag ka, payo ko pa sa kanya. Napatingin lamang sa akin si Iris at doon ay pinusuan ko ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Gamitin kasi ang utak kapag may time, hindi yung palaging puso ang pinapairal. Sige na, tumahan ka na at huwag ka na mag-alala. This time, handa kitang tulungan. Masasandalan mo ko, ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot yun na ang simula para tuluyan ng matauhan si Iris sa kahibangan niya kay Enrico.
Nakipaghiwalay na siya sa kapatid ko samantala dahil sa mga pananagutan ni Enrico ay napilitan siyang panagutan ng babaeng na disgrasya niya. Agad na naplano ang kasal. Si Iris naman ay sobrang devastated pa rin sa nangyari. Kaya hindi na ako umalis noon sa tabi niya. Doon ay pinaramdam ko sa kanya na mahal ko pa rin siya at handa ko siyang tulungang makalimot. Mahirap talaga makamove on lalo na kapag binuhos mo sa taong yon ang lahat ng pagmamahal mo tapos hindi ka nagtira para sa sarili mo. Pagtatapat ni Iris sa akin, isang araw nang magkita kami sa labas ng Santo Domingo Church sa Quezon City. Alam mo, yan din yung natutunan ko nung araw na hiniwalayan mo ako. Kaya ikaw, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Siya nga pala. Napag-usapan na pala ang kasal ni Betty at Enrico, sa next year na sila ikakasal. And guess what? Ikaw ang isa sa mga maid of honor, ha? Just kidding. Biro ko pa sa kanya. I know. At kahit na imbitado pa ako hindi ako dadalo doon. Malungkot niyang sabi sa akin. Sana makalimutan mo na ang kapatid ko. You know what? Maraming lalaki dyan, excluding myself of course, na pwedeng magbigay sa iyo ng pagmamahal na hinahanap mo. Wika ko naman sa kanya. Matanong ko lang, Ruel, bakit ikaw pagkatapos ng hiwalayan natin hindi ka na pumasok sa relasyon? Bakit di mo tinuloy yung panliligaw mo dun sa kay Dana? Usisan niya sa akin. Well, I just realized na hindi pa ako handang pumasok doon sa isang relasyon. And let's say na nag-enjoy pa ako sa pagkabinata. Sabi ko na lamang sa kanya. Kaya nga kung tutuusin blessing in disguise nga yung breakup natin dati kasi ang daming opportunities na dumating sa buhay ko. Kaya ikaw, Iris, sa breakup ninyo ng kapatid ko tingnan mo rin yung positive side. Hindi yung puro na lang negative ang pinapansin mo. Pagpapatuloy ko. Siguro nga hindi talaga kami para sa isa't isa ni Enrico, ang sabi pa ni Iris. Pagkatapos noon ay sandaling na naig ang katahimikan sa aming dalawa. Hanggang sa may sabihin ulit siya sa akin. Ruel, may tanong ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero mahal mo pa ba ako? Next question please. Ay nako. Yan ang isa sa mga tanong na nakakaasar sagutin. Biro ko. Medyo natawa naman ang ex-girlfriend ko sa aking naging reaksyon. Alam mo, kahit kailan talaga napaka-sarcastic mo. Anyway, back to my question. Alam mo kung anong sagot ko? Ayaw kong maging panakipbutas. Diretsang sagot ko naman sa kanya. Wait, hindi mo naman sinagot ang tanong ko. Do you still love me or not? Usisa niya sa akin. Ay nako, siguro mas maganda kung mananatili na lang misteryoso ang sagot ko sa tanong mo. Pero alam mo, I'm also considering na magtrabaho bilang panakipbutas. Only if the price is right. Well, kung gusto mo ng serbisyo ko, 20 grand per month and you got me. Lalo pa ako nagbiro sa kanya. Sinakyan naman ni Iris ang joke ko. What? Bakit naman may bayad pa ang pagiging panakipbutas mo? Natatawa niyang tanong. Siyempre insurance yung 25 per month, no? If ever na iwan at itapon mo ulit ako na parang basahan. Pagkatapos kitang mahalin for that second time wala nang mabubuong hurt feelings kasi mababayaran ng insurance yung mga pag-iyak ko sa iyo. At saka alam mo na Iris, sa panahon ngayon kailangan ng maging praktikal. Magastos na kaya sa panahon ngayon? Sabi ko sa kanya sabay tawa habang naglalakad kami papunta sa footbridge para tumawid. Negosyante ka talaga, Ruel. Aniya habang napapailing. Well, isa yun sa mga endearing qualities ko. Natatawa kong sabi sa kanya. What if kunin ko yung serbisyo mo bilang panakipbutas? Tatanggapin mo? Seryosong tanong niya sa akin. Napatingin ako kay Iris dahil tila sineryoso niya yung sinabi kong panakipbutas for 20 grand. Seryoso ka? Hindi sumagot si Iris pero nakatingin lamang siya sa akin at tila naghihintay siya ng aking tugon. Why not? Basta money down muna in cash ha. Huwag cheque, masyadong hassle.
Pabiro ko sa kanya sabay kindat. Napangiti naman si Iris sa sinabi ko. So kailan mo gustong magsimula? Basta kung kailan ka magbibigay ng pera. Ano, deal? Tanong ko pa sa kanya. Samantala hindi na napigilan ni Iris ang tumawa sa mga sinabi ko. Deal! Sagot pa niya noon sa akin. At yun na nga papadudot, minahal ko si Iris kahit na sabihing panakipbutas lang. Tinis ko yon alang-alang sa babaeng mahal ko. Bagamat nung una ay nag-aalinlangan pa si Iris na mahalin ako pero hindi naglaon ay unti-unti na niya akong minahal muli. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan naming mamangka sa isang lawa sa Cavinti, Laguna. At doon isang pagtatapat ang naganap. Bakit mo naman naisipang mamangka sa gitna ng Lake Lumot? Seryosong tanong niya sa akin. Wait lang, naisip ko lang na mamangka tayo since nakakawala ng stress ang katahimikan sa paligid. Sagot ko. In fairness, maganda rito ha. Teka, paano mo ba ito nalaman? Curious niyang tanong sa akin. Nung high school ako madalas kaming mag-field trip dito mismo sa Lake Lumot. Ang tawagan namin sa field trip na yun Lakdat Kalikasan. Well, maganda talaga ang lawa na ito. Kwento ko sa kanya. Pero hindi ko pa rin ma-imagine na pumunta pa tayo ng Cavinti, Laguna para lang mamangka. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero worth it naman yung biyahe natin from Manila to Cavinti. Anyway, nag-enjoy ka naman ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman, at saka paanong hindi ako mag-i-enjoy 5 months ka ng panakipbutas? Pangasar pa niya sa akin. Oo nga ang bilis talaga ng panahon. Biruin mo. Natiis kong maging panakipbutas for 5 months. Wow, grabe. Record breaking to. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Mamayang kaunti ay sumeryoso na ulit si Iris. Ruel, I'm sorry kung pinaluha kita dati. Natawa na lamang ako sa kanyang sinabi. Alam mo kapag ako naasar sa iyo ihulog kita dyan sa bangka. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na matagal na kitang pinatawad sa ginawa mo sa akin nun. Wala na yun sa akin, nabayaran mo na yun ng limpak-limpak na salapi. Teka, hanggang ngayon nakukonsensya ka pa rin ba? Tumango siya bilang sagot. Oo Ruel, paano ba naman kasi na-develop ka na ulit sa akin. Napatingin lamang siya sa akin at tumango bilang sagot sa tanong ko. Alam ko yun Iris. Matagal ko nang alam na na-develop ka na sa akin. Actually, I know you love me already. Pero sorry ka na lang kasi hindi kita type, no? Just kidding. Biro ko pa sa kanya. Pagkatapos mahimasmasan ay lumapit ako sa kanya. Iris, may aaminin ako sa iyo. Halika, ibubulong ko sa iyo. Sumunod naman siya sa aking sinabi. I think I'm already in love with you. Bulong ko sa kanya. Seryoso ka? Totoo ba? Mahal mo na ulit ako? Ikaw na ulit ang tinitibok ng puso ko. By the way, yung tungkol sa binayad mo sa akin bilang panakibutas, ibabalik ko yun sa'yo. Hindi ko yun ginastos at sa halip binangko ko yun para pagdating ng panahon susoli ko yun sa'yo ng maayos. Kasi ba naman ikaw pinatulan mo pa yung pagbibiro ko. Wika ko pa sa kanya. Roel, salamat at minahal mo ulit ako ha. Pangako hindi ka magsisisi na minahal mo ako. Magiging mabuting girlfriend ako sa iyo, natutuwang sabi niya sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, sa totoo lang ikaw lang ang minahal ko kahit na pinagpalit mo ako noon sa kapatid ko. Hindi ako tumingin noon sa iba kasi umaasa ako na isang araw magkakabalikan tayong dalawa. Pagtatapat ko sa kanya. Iris, sana sa pagkakataong ito hindi mo na ako ipagpalit sa ibang lalaki. Kasi kung gagawin mo ulit yun sa akin baka ikamatay ko na yun. Sabi ko pa. Oo Ruel, hindi na mauulit pa yon, I promise. Sinserong wika niya sa akin. Hinalikan ko naman siya sa noo bilang tugon. I love you too Iris. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Sabi ko naman sa kanya. Papadudot pagkatapos noon nagkabalikan na kami ni Iris. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas nakuha na niya ulit akong mahalin. At kahit na parang lumalabas,
na panakipbutas lang ako ay okay lang. Nang mga panahong yon ay nararamdaman ko nang hindi na ako basta panakipbutas sa puso ni Iris dahil alam ko na mahal niya ako. Sa ngayon ay 3 taon na kami simula nung nagkabalikan kami at masasabi kong mas minahal na namin ang isa't isa. Sa susunod na taon ay nagpaplano na rin po kaming magpakasal at sobrang excited na kami ni Iris. Tama pala ang kasabihan na love is sweeter the second time around. Dahil yon ang nangyari sa buhay pag-ibig namin ng pinakamamahal kong si Iris. Muli ay nagpapasalamat ako sa iyo Papa Dudut at sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Sana'y mapili ninyong i-upload ito sa Papa Dudut Stories para mapakinggan namin ni Iris habang nagpapahinga kaming dalawa. God bless sa iyo and more power Papa Dudut. Mabuhay kayong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Roel. May pagkakataon talaga na love is sweeter the second time around. Ito yung pag-iibigang binigyan ng second chance kasi deserve naman. Natutuwa lang kami na sa huli ay sina Roel at Iris pa rin na nagkatuluyan kahit na maraming pagsubok ang dumating sa kanila. Mga ka-online, kapag binigyan tayo ng second chance, pahalagahan po natin. At huwag nating sayangin ang pagkakataong yon. Lalo na kung mahal mo talaga siya. Ibinibigay lang kasi yon kasi nakita niyang deserve mo. Pero tandaan natin na hanggang doon lang ang kayang ibigay sa atin ha, kaya gawin mo ang lahat para patunayang deserve mo ngang bigyan ng second chance. At kapag nabaliwala pa yung second chance na ibinigay sa iyo, huwag ka nang umasa ng third, fourth, fifth, etc. Dahil ang tiwala at puso ng tao ay may limitations. Napapagod din. Kaya sa mga binigyan ng second chance ng kanilang boyfriend, girlfriend o asawa, pahalagahan mo at patunayan mo that you deserve it. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut